Ang Islam ba ay nagpapahintulot sa pang-aalipin? Minsan, ang mga tao ay nagtatanong kung bakit hindi ipinagbawal ng Islam ang pang-aalipin. Ngunit nakakalimutan din nila na kahit ang ibang relihiyon ay hindi rin nagbawal nito. Sa katotohanan, maraming mga talata sa Biblia ang nag-uutos sa mga alipin na pagsilbihan ng maigi ang kanilang mga amo. Ito ay nakikilalang katotohanan dahil nang ang Europa ay nagkaroon ng ugnayan sa mga tao sa Africa. Ang mga negro sa kontinenteng yaon ay inilagay nila sa isang napakalaking kalamidad ng pighati sa pang-aalipin sa loob ng 5 siglo. Ang pang-aalipin ay hindi ipinagbawal sa buong mundo hanggang 1953 nang ito ay ipagbawal ng United Nations. Sa panahon ng pagkakapahayag sa Quran, ang pang-aalipin ay isang pandaigdigang institusyon na dito ay nakasalalay ang ekonomiya noon. Maraming mga paraan na sa pamamagitan nito ay nakakakuha ka ng isang alipin tulad ng kahirapan na kung saan ang isang tao ay pagbibili niya ang kanyang sarili o ang kanyang mga anak sa iyo upang maging alipin. Ang isang may utang ay maaaring maging isang alipin dahil sa kawalan niya ng kakayanan na magbayad ng utang. Laganap din ang pang-aalipin sa pamamagitan ng pangbibihag sa mga tao sa paglusob sa kanilang mga bayan at tahanan upang gawing mga alipin na tulad ng ginawa ng mga Europeo at mga Amerikano sa kasagsagan ng kanilang pang-aalipin. Ang Islam bagaman hindi direktang nagbawal dito ay naglimita sa kung paanong ang isang tao ay magiging isang alipin at ito ay sa pamamagitan ng pagiging bihag ng digmaan lamang habang ang iba pang pang-aalipin ay ipinagbawal. Sa katotohanan, ang Islam ay naiiba sa pagmamalasakit nito sa mapayapang pagpapawalang bisa sa gawang ito. Dahil sa perpektong kaalaman ng Diyos at karunungan, si Allah ay hindi nag-utos ng pagpapawalang bisa sa pang-aalipin agad-agad. Ito ay dahil sa ang ekonomiya ng bawat sibilisasyon sa panahon na iyon ay nakasalalay sa sistemang ito. Hindi lamang ang mga Muslim ay mailalagay sa alanganin sa agarang pagpapalaya sa mga alipin, bagkus ang mga alipin mismo ay hindi magiging handa sa pagiging malaya sa isang lipunan kung wala silang tahanan o hanap buhay. Bilang kanyang habag, ang Diyos ay nagdulot na ang pagpapalaya sa mga alipin ay maging isang dahan-dahang proseso. Ang pagpapalaya ng estado o ng individual na Muslim ay hinihimok bilang isang magandang gawain na may malaking gantimpala sa kabilang buhay. Ang Quran ay nagbabanggit na ang obligadong kawanggawa at mga pondo ng kawanggawa ay magamit sa pagbili sa mga alipin upang sila ay palayain. Ang pagpapalaya ng alipin ay tinukoy bilang isang kabayaran sa binaling sinumpaan at sa pagkakagawa ng iba pang mga kasalanan. Dagdag pa rito, ang isang mahusay na alipin ay maaaring bigyan ng kasunduan ng kanyang amo na siya ay may pagkakataon na maging malaya. Libo-libong mga alipin ang nabigyan ng ganitong kontrata sa pagpapalaya ng kanilang mga Muslim na amo noong unang panahon. Ilang ulit na binigyang diin ni Propeta Muhammad ang maayos na pakikitungo sa mga alipin na nanatili. At siya ay mahigpit na nangaral sa mga lumalabag sa karapatan ng kanilang mga alipin. Sa Islam, ang mga alipin ay binibigyan ng parehong uri ng pagkain at pananamit na kinakain at sinusuot ng kanyang amo. Hindi sila maaaring mapagod ng sobra. Ang kanilang mga karangalan ay pinangangalagaan at sila ay tinatrato ng may katarungan at kabutihan. Kadalasan, ang mga alipin ay nagiging bahagi ng pamilya ng mga Muslim at tumatanggi ng mapalaya pa. Sa Islam lamang nakalasap ng pambihirang posisyon ng isang alipin na siya ay nagiging bahagi ng pamilya ng kanyang amo at ng isang pamayanan na tumatrato sa kanya ng may respeto. Sa maraming pagkakataon, ang isang alipin ay magiging malapit na kaibigan din at tagapayo ng kanyang amo o maaring ituring siya ng kanyang amo bilang sarili nitong anak. Hindi kakaiba sa Islam na ang mga alipin ay mabibigyan ng higit na pagpapahalaga sa relihiyon kaysa sa malalayang mga tao at kahit pa sa mga pangmundong mga bagay dahil sa kanilang husay dito. Halimbawa, ang isang alipin na maalam sa Quran ay maaaring mamuno sa obligadong pagdarasal ng mga Muslim at ang mga Muslim ay inutusan na sumunod sa isang alipin kung ito man ay itinakda ng kanilang maging pinuno sa mga pangmundong bagay. Ang Islam ay palagiang naghihimok ng pagpapalaya sa mga alipin
Sa layunin na ito ay unti-unting alisin at dulutin na sila ay maging mga bahagi ng lipunan. Dahil sa katuruan ng Islam ay halos tuluyan ng nabura ang pang-aalipin sa maraming mga lugar ng mga Muslim ng mapayapa at walang pagdanak ng dugo, at walang anumang relihiyon ang makapag-aangkin ng ganitong tagumpay sa pagbura ng pang-aalipin.